Pahirapan ang paghahatid ng tulong sa Naga City dahil baha ang mga kalsada. Pati nga Philippine Red Cross, stranded na rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Kasama ang mga tauhan ng Philippine Red Cross, bumiyahe kami mula sa kanilang headquarters sa EDSA Mandaluyong patungo sa Bicol. Target ng rescue team na makarating sa Naga City. Pagdating sa Lopez, Quezon, pansamantala kaming na-stranded dahil sa abot dibdib na baha. Kinailangan naming sumakay ng truck dahil ito lamang ang may kakayahang tumawid sa lugar. Nang makarating kaming Camarines Sur, dito na tumambad ang mas mahabang pila ng mga stranded na bus at truck. Mula yan sa Pamplona hanggang sa San Fernando na may 4 na kilometro ang haba. Si Mirasol na dadalaw sana sa kanyang mga anak, 2 araw nang stranded. Wala na po kaming budget. Wala na din wala din pagkain. May nagbibigay naman po. Pamilya din po namin nag-aalala din ang makontak. Si Romel naman, dismayado dahil sa naging epekto ng pagbaha. Paano pa kami makatawid kasi wala Pamilya ko naghihintay sa akin pa uwi sa sa Mayugop. Ngayon dito pa ako. Dahil sa pagbaha, pati ang aming team ay hindi makatawid sa Naga. Mga kapatid, nandito tayo ngayon sa munisipalidad ng San Fernando dito sa Camarines Sur. 15 minutes away na lang ito sa Naga City, dyan sa kabilang ibayo. Yun nga lang, dahil sa matinding epekto ng bagyong Christine, kung makikita nyo naman parang dagat na yung lawak ng baha, kaya namang problema tuloy sila sa transportasyon. Ang Philippine Red Cross na may dalang amphibious vehicle at mga rubber boats na gagamitin sana sa kanilang rescue operations, hindi rin makadaan papunta sa Naga. Gagamitin ang mga ito para sagipin ang mga residente na natrap sa kani-kanilang mga bahay. Pero sa kabila ng dami ng mga stranded, prioridad pa rin daw ng Red Cross na unahin ang mga natrap. Sa ngayon, inaayos na nila ang kanilang mga plano para sa gagawing relief at rescue operations. Posibleng magsimula ito ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.